Bakit tinamuro ng kamatayan? Ang isang taong walang kasalanan. Poncho, ikaw ay isang hukom. Isang hukom na may dangal. Ayaw kong masira ang iyong pangalan. Claudia, baka lagi ka laman. Kaya kung ano-ano napapanaginip mo. Ngunit bakit ganun? Parang totoo, ako'y kinakabahan. Ano pansinin yun? Kailan pa hindi magiging totoo ang isang panaginip? Bakit ayaw mong maniwala? Wala bang halaga sa'yo ang mga sinasabi ko? Hindi naman sa ganun. O sige, tatandaan ko ang bilin. Kailanman ay hindi ako ang atong sa isang taong walang kasalanan. Narito. Suot mo ang sing-sing na ito. Bilang tanda ng aking pangako sa'yo. Tanda ng aking paggalang at pagmamahal sa'yo. Ngayon, ako naman ang magbibili sa'yo. Pahinga ka o maglibang kaya. Hindi ka na nag-iisip ng kung ano-ano. At nang huwag ka ng gabalain ng masasamang panaginip. Oo, tatandaan ko. Sige, alis lang. Paalam. Alaw dyan, Itay. Kaya ata kita. Kaganap-ganap na gobernador. Marami pong tao sa labasan at nagkakaingayan. Sila po ay mga taga-Udea. May dalang taong nakagagos. Sa inyo po raw iahabla ng mga eskribas at paraseyos. Yan nga ang aking pangalan. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Poncho. Paalam na sa'yo. Mag-ingat ka sa'yo. Lucius, handa mo ating mga kaban. Opo, gobernador. Kapitan, papasokan ninyo ang mga nag-ahabla hanggang sa bulwagan ng tribunal. Tandaan nyo, hanggang bulwagan ng tribunal lamang. At magsipaghanda kayo. Baka gumawa ng karahasan ng mga tao. Mga mamay na nila. Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito? Kaganap-ganap! Hindi po namin dadalhin sa inyo. Ang tao ito, wala ginawang masama para Sa bayan! Kunin niyo siya! At hatulan ng ayon sa inyong kautosan. Hindi niyo ba alam na hinuli ninyo ang taong ito? Nang walang pahintulog sa hukuman ng mga ito? Kami mga pinunong bayan! Banal! At sa katwiran ay maganda, ngunit walang sapat na karapatang kumato. Nagkamatayan! Kung gano'n, sabihin ninyo at pakikinggan ko ang sumbong ninyo dito sa tao. Ang tao ito ay nahuli namin nanunusot sa aming mga kababayan. Na nagpapawal ng pagbabayad ng mulit sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Pero, galing po siya sa Galilea. At ngayon namin ito sa Jerusalem. At ang sapat silang ginawa ng tao niya ay pinaniniwala ng mga tao. At siya pinaniniwala ang sama. Siya ay hari ng buong Israel. Ngunit alam mo, kung saan nagmula ang tao niya, nagmula ka sa pagbuha at walang pinag-aralan. Mayroon ba ang hari, anak lamang, ng isang kaluwaking tayo? Lapit nyo dito ang tao.
ang hari ng mga Hudyo? Sumagot ka. Yan ba'y nanggaling sa sarili ng tagumpay? O may nagsabi sa'yo? Sumagot ka. Bakit? Kung may Hudyo? Ang mga kababayan mo, at ang mga punong saserdote ay nagpadala sa iyo dito. Ano ba ginawa mo? Ang kaharian ko ay wala sa sanlibutan. Kung narito ang aking kaharian, ay pinaglaban na sana ako ng aking mga at hindi na sana yung pinagtalo ko kasi. Nagsasabi ka ng tungkol sa kaharian. Kung gano'n, sa mga hari, Hindi na pinagtalo na ako'y hari. Naparito ako sa sanlibutan upang ipahayag ang aking mga. Ang sino mang nakikinig, sila'y nasa kapatid. ngunit anong katotohanan ba ang mga sinasabi? Unang bayan, wala akong makitang kasalanan laban sa tao ito. Wala rin siya sa masibyo. Bakit? Bakit nasabi ako? Bakit kayo ginagayo mo ng tao yan? Eh, dating ganyan na. Mawagkan niyo ko doon para tawagin mo! Yan ay kung hindi mo ipapapatay. Sisirain tayo lahat. Katulad ni Judas, Galileo, at kanyang kababayan. Galilea. Ano pala yung Galilea? Sisirain tayo lahat. Katulad ni Judas. Buminhawa ko. Siya pa'y makaibigan. Pakinggan ninyo ang aking sasabihin. Ang taong sinasaktan ninyo ay nasasakupan ni Herodes na hari ng Galilea na ngayon ay naririto sa Jerusalem. Siya ang dapat humatol sa kanya. Okay yun, mga kasama. Tayo na. Ayun na! Tayo na. Marco! Sabi niya ako, sinang-ayunan ba niya ang pagkakayari sa krus? Opo, mahal na pong TPC. Ang sabi po niya ay gagawin niya ang krus sa lalong madaling panahon. Kaya, tingnan natin ang kanyang pagka-Diyos. Jesus! Nasaktan ngayon ng iyong mga alagad. Iniwanan kang sukat at ang malaki mong kamalian kung kaya ka nagkakaganyan. At kaming lahat na narito ayaw ninabastangan. Hindi ba nagpapagaling ka ng mga bula? Mga pilay! Mga pilay na hindi nakakalaka. Mga bulag na hindi nakakakita. Ngunit, ang kanyang sarili ay hindi mapagaling. Ano? Bakit hindi ka makawala sa iyong pagkakatali? At ang isa pang kataksilan, nitong taong tampalasan, sinasampakatan ng tanan na huwag mabuhay ng buwis kay Cesar. Samuel, Panginoon, kailangan ay isaayos natin ang panunulsol sa mga tao. Ngayon ay araw ng Pasko. Magpapalaya ng bilanggo ang gobernador. Kailangang makatiyak tayo na ang bilanggong pipiliin ng gobernador ang ating palalayan. bilanggo. Hindi ito! Hindi ito mapagpanggap na to! Sino pa kayang bilanggo na iisip ninyo? Wala nang mabangis na bilanggo na naroon, kundi si Barabas. Si Barabas! Tama! Mahal na Pontifex, si Barabas ang kailangan natin palayain. Tama. Labang sa taong ito! Marco! Hilahin na ang tunggak at ito nararapat!
Jerusalem si Hari Herodes. Siya nga pala isang Diyos. Kaya magali rin po ako sa templo. Ngunit naman sa mundo ng tao. Dahil sila ng taong nakagapos. At mukhang pagpuro kay Aling Herodes. Sa tingin niyo mga kasama, bakit kaya? Baka isang salarin na kailangan litisin. Sabagat bukas ay araw ng Pasko. Siguro nga. Tayo na. Nang magpapahinga tayo. Kapag tayo pagod-pagod na, sa layo ng ating nilakbay. Tayo na. Sige, tayo na. Bakit siya nakagapos? Kapitan, halagan mo siya. Jesus, matagal ko nang hinahangad na makaharap ka. Marami na akong balitang naririnig tungkol sa iyo. Nagpapalakad ka ng pilay. Nagmumulat ka ng bulag. At higit sa lahat, ay bumubuhay ka ng patay. Pinaniwala mo ang bayan na ikaw ang Mesiyas. Kung gayon, kung totoo nga lahat ng sinasabi tungkol sa iyo, sige, pakita mo. Narito. Narito ang tubig. Gawin mong alak ang tubig na ito. Sige na. Ano? Narito. Narito ang tinapay. Pakainin mo kaming lahat na naririto. At ang buong sambayanan. At kami maniniwala sa iyo. Sige na. Ano? Talaga bang di mo ako pagbibigyan? Patunayan mo sa amin na ikaw ang Mesiyas. Hindi lamang yan, mahal na Hari Herodes. Sinabi rin ng pulang propeta na yan na siya raw ang hari ng mga Hudyo. Kaululan! Ako lamang ang hari ng mga Hudyo at wala nang iba. Ang taong ito'y bulaan. Ang mga ginawa niya ay puro pandaraya lamang. Kapitan, ibigay mo ang liham na ito kay Pilato bilang pasasalamat ko sa kanya. At ito, isuot niyo sa taong yan bilang aglahi ko naman sa kanya. Wala na akong pakialam sa taong yan. Si Pilato na ang bahal pumatol sa kanya. Ngayon mga kasama, tayo na ay Gobernador Pilato. Tayo na. Mga kawal, magsipaghanda kayo. At tila may kaguluhan magaganap dito. Hindi tayo patatawag ni Gobernador Pilato kung di tayo kailangan.
At ang isa pa, maraming taong bayan sa Luzon. Sapagkat bukas ay araw na ang Pasko ng Hudyo. Hindi lang yun. Mayroong daw isang taong lilitisin ngayon. Lilitisin. Oo. At maaaring mag-alsa ang mga taong tagasunod niya. Ngayon ba? O sige, tayo na at humarap tayo sa Gobernador Pilato. Sulong! Ano ka atapalasan? Bakit hindi ka makawala? Ano sa tingin ninyo, mahal na Pontifice? Pag nalaman ng gobernador na tayo'y namumudmud sa lapik, ano kaya ang maaari niyang gawin sa atin? Huwag! Kailangan huwag malaman ng gobernador mga bagay na yan. At kung hindi, baka palayain pa niya ang pangas na ito! Ngunit, kamahalan, ito lamang ang tanging paraan upang mapasa atin si Jesus. Kaya nga, gagawin natin ang mga bagay na ito ng palihim upang huwag makaalam ang karamihan at magawa natin ang malinis. Tama! Alam niyo ba, Ang taong ito rin ang nagpakain sa 50,000 katao sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Ngayon, Jesus, narito ang tinapay. Pakainin mo kami lahat na narito! At kung ito'y magagawa mo, ay ililigtas ka namin sa nalalapit mo kamatayan! At minsan, ay sinangguni niya sa ilang parseyo na kung tumpak ang pagbabayad ng buwis kay Cesar, ay ano ang kanyang sinagot? Na ang kay Cesar ay kay Cesar, at ang sa Diyos ay sa Diyos naman! Ano, Jesus? Bakit hindi ka tumugon sa mga sinasabi nila? ano? Babagyan yung korderong maamo! Tumekot ka! Tayo na, mga kasama. Tayo na! At tayo lubhang nagluluwat. At kakapusin na sa oras. Kagalang-galang na gobernador. Pinaabot po ni Haring Herodes.
Mga mamay ng Judea, sinakdal niyo sa akin ang taong ito sa salang panunulusol sa mga tao. Ngayon, matapos ko siyang siyasatin sa inyo, ay napatunayan kong walang katotohanan ng mga paratang ninyo laban sa kanya. Gayon din si Herodes. Kaya't pinabalik niya si Jesus dito sa akin. Wala akong makitang kasalanan laban sa taong ito. Wala siyang kasalanan. Wala siyang ginawang masama. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, kailangan kong magpalaya ng isang bilanggo sa tuwing araw ng Paskwa. Kaya't kayo ang mamimili. Kawal, Emperador, kunin ninyo ngayon din si Barabas sa bilangguan at dalhin dito. masasunod po. Magalang-galang na gobernador, pinapasabi po ng inyong asawa na huwag niyong kalilimutan ang kanyang bilin. Oo, hindi ko nalilimutan. Kung ganun, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Ano ang ginawa niya masama? Kung makita ang dahilan upang ipapatay siya! Kapitan, Emperador, kayo na sa inyong kuha at loob ko nang talaga. Sa haligi Italina, ampasin nyo na siya. At puot nyo magbawa. maliwanag ka! Pagsigawan niyo, pinapalayain si Barabas. Narito sa labi. Masdan natin ang gagawin nitong propeta sinungaling! Ang mabuti ay imukunat sa ipagtakbo. Ito ay tawagin natin hari. Ama! Tama! Gawin natin siyang hari ng mga Hudyo. Maliwanag ba? Pagsigawan ninyo, palayain si Barabas at tayin si Jesus. Dahil pa sa labi, agapin nyo! Mga kasama, ang korona ng hari.
Melchizedek, pamahari namin po. Kapitan, Gobernador, lapit nyo dito ang taong ito. Patayin ang tao yan! Ex-jeho mo! Magsitahimik kayo! Narito, pagmasdan ninyo ang tao. Kung ganun, kunin niyo siya at kayo ang magpako sa kanya sa krus. Wala akong makitang dahilan upang ipapatay siya. Ayon sa aming kautusan, ay nararapat siyang mamatay sapagkat siya'y nagpapanggap na anak ng Diyos! Nagisaan ka ba? Bakit hindi ka sumagot? Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Bakit hindi mo ipagtanggol ang iyong sarili? Gusto mo bang mamatay? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan ako upang palayain ka o ipapako ka sa krus? Kaya mo lamang magagawa yan ay sapagkat sa iyo ipinagkaloob ng Diyos ang kapangyarihan. Ang lahat ng ito'y nakakagdala at hindi mo na mawala. Kaya mas malaki ang sala ng nagdala sa akin. Narito, masdan ninyo ang inyong hari. Patayin siya! Ipako sa krus ang tao yan! Patayin! Wala kami hari dito! Kundi ang Cesar! at kapag pinalaya mo ang tao yan, o hindi ka kaibigan ng Cesar, sapagkat ang sino mang nagpapanggap ay kalaban ng Cesar! At ang isa pa, Gobernador, alalahanin mo ang buhay mo kapag ang mga bagay na ito ay nakarating sa Cesar. Bakit? Pati ba ako idadamay ninyo sa kaguluhan? Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Oh! At kami mananagot! At papasa amin ang kanyang dugo para sa amin mga apo! Mga babae na salim! Ayan! Tingnan nyo ang hari! Tingnan nyo! Barabas! Narito ang sagisag ng paglayak mo. Galing mo na ito! Malaya na si Barabas! Maraming salamat, Gobernador Pilato. Malaya na si Barabas! Dali mo siya dito! Si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Gobernador, kung sabihin ko papako mo lamang sa krus ang tao na! Ang naisulat ko ay naisulat ko na. Sige, Kapitan, Gobernador, kunin ninyo ang taong ito. Dalhin ninyo sa Golgotha. Sa pagitan ni Dimas at ni Esa. Narito. Kabit ninyo ang rotulong ito sa kanyang krus.
Masunod po na kailang gobernador. Mga kawal, pasok ang krus. Pati na ang dalawang magnanakaw. Basta kamatayan! Poncho! Poncho! Bakit mo inatulad? Sesos sa kamatayan! Ngunit Claudia, madadamay ako, pati ang aking tungkulin. Madadakay ka? Hindi ba't ikaw ang hukom? Kung gayon, winasak mong iyong karangalan sapagkat tinatulan mo ang isang taong walang kasalanan. At pati ang pangako mo sa akin ay binaliwala Claudia! ang sukat na! Narito. Tanggapin mo ang singsing na tanda ng iyong pagsisinungaling! Claudia, wag! At hindi mo ba alam na ang hinatulan mo ng kamatayan ay ang Mesiyas na sinasabi ng mga propeta? Kaya pagsisisihan mo ito, Pasha. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito! At tandaan mo na darating ang araw. Ang isang abay mapapaibabaw at lilipunin kay lahat ng masama! Anak ko! Huwag lumapit! Anak! Bakit ka nagkaganito? Anong ginawa mong kasalanan? At sila'y nagalit sa'yo? Ina, huwag po kayong umiyak. Alam mo, nakita talaga. At dapat patupad sa akin ang kasulatan. Kaya't kayo po yung magala. Sapagkat nalalapit na ang kaligtasan. Babae! Lumayas ka na! At kami naabala! Sige, bilisan mo!
baka hindi na siya umabot ng Golgotha at dito na mamatay. Sige, humanap ka ng makakatuwang at nang matupad ang itinakda ng hukom. Listen mo. Hoy! Ikaw, halika rito! Oo, ikaw! Opo, babatan ako dito. Tulungan mo yung tao! Bilis! Opo. Simon, maraming salamat sa iyong pagdamay. Tunay na sinasabi ko sa iyo, hindi ka nalalayo sa kariyan ng langit. Ang mga taong yan, bakit nila pinahihirapan? Nasusulat na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap at siya'y papatayin. Ngunit makalipas sa 3 araw, ay muli siyang mabubuhay. Sige! Tama na yan! At tayo na bala! Listen nyo! Naman ang ginawa ng mga makapangyarihan ng Jesus. Saan nila yung tao na anin mo'y malaki ang kasalanan sa bayan. Gayun man walang ginawang masama. Kundi magturo ng kabutihan at magpagaling na may mga sakit. Sa tingin nyo mga kasama, kasalanan ba yon? Palagay naiinggit lamang sila sa Jesus na yun. Dahil balitang-balita na siya sa buong Galilea. Nagtataka nga ako mga kasama kung anong kasalanan ibinitang nila. At nahatulan ni Gobernador Pilato. Ang taong yan. Ang balita ko kaibigang Abias ay ginamit ni Nanas ang pera ng simbahan. Binayaran nila ang 2 saksi at sinuhulan din nila ang taong bayan sa liwasan. Ano? Upang magsigawan laban kay Jesus. Kaya. Kaya siguro napilit na si Pilato. Nahatulan ang taong yan ng kamatayan. Talagang ginipit nila si Pilato na mapatay kaagad si Jesus. Dahil bukas ay araw ng mga Hudyo at bawal sa isang hukom ang humatol ng kamatayan sa araw ng Pasko. Tama. Maaaring ganun nga. Sino kaya nakaisip ng kaayupang yun? Siguro sinasapian ng demonyo sa katawan ng taong yun. Aba, sino pa? Di si Anas at si Caiphas. Oh, mga kaibigan, huwag kayo masyadong maingay. At baka may makarinig pa sa atin. Oo, tama. Tama. Mawalang galang na po sa inyo, mga Ginoo. Itatanong ko po lamang kung dumaan na rito yung taong pinarurusahan ng mga Hudyo. Si Jesus, yung taga Nazaret. Hindi ba po dumaraan dito? Sandali lamang. Baka po sa nagkakangin ngayon. Bakit? Kaibigan niyo po ba siya? Kaibigan po siya ng maraming tao. Madami na din po siya napagaling na may sakit. Napakabuti po niya, lalong-lalo sa mga mahihirap. Siya nga. Siya nga ang pinag-uusapan namin nang dumating kayo. Alam ninyo, mga Ginoo, madalas po ako makapakinig ng mga pangangaral niya sa sinagoga. Minsan naman po ay sa dalampasigan. Doon ko po nakita ang napakaraming taong sumusunod sa kanya. Kaya buo ang aking paniniwala na siya ang sinasabi ni Propeta Isaias. Mesiyas na magliligtas sa buong bayan ng Israel. Kaya kapag nagkataon, kapahamakan po ang aabutin ng sino mang taong lumapastangan sa kanya. Huwag kayo masyadong maingay. At baka may makarinig sa atin. Tama. Hindi na sila mga tama. Ayun na sila.
Maestro, hayaan niyo pong punasan ko ang dumi sa inyong mukha. Maraming salamat sa iyo, Serapia. At mula ngayon, tatawagin kang Veronica. At dahil sa bilang na yan, ay makikilala ka na niya. Hoy! Babae! Umalis ka na! At kami na bala! Sige! Tayo na! Oh! Kaawa-awa naman ang ginawa nilang ito kay Jesus. Bakit nila ginito ang iyong tao? Wala naman ako nalalamang ginawang masama, kundi magturo ng kabutihan at pakikipagkapwa-tao. Siguro'y naiinggit sila dahil matulungin sa Jesus sa may hirap. At isa pa, may napakarami ng taong sumasampalataya sa lalo pang maraming naniwala sa Kanya. Nang buhayin niya si Lazaro sa Betania, kaya nga't nakapagtataka kung bakit sa kabila ng lahat ng kabutihang ginawa niya, ay pinarusahan pa siya. Nahahabag nga ako sa nangyaring ito sa maestro. Ngunit naniniwala ako na darating ang araw na pagsisisihan ito ng mga taong nagpahamak sa kanya. Mga kababayan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay inyong mga sarili at inyong mga anak. Sapagkat darating ang mga araw at sasabihin nila, mapalad ang mga baog, mga sinapupunan hindi nakapagdalang tao, mga dibdib na hindi nakapagpasuso. At sa mga araw na yon, sasabihin nila sa mga bundok, tabunan ninyo kami. At sa mga burol, gumuhuway sa amin. Sapagkat kung ano ang ginawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tiyo? Bilisan mo! Oh! Oh! Mga kasama, magpahinga muna tayo dito. Oo. Magpahinga muna kayo. At uminom ng tubig sa aking balot. Marco! Si Jesus! Samuel, maaari bang makinom? Kahit kaunting tubig pa lamang. Pakikinom ka ng tubig sa aking balot. Hindi maaari! Sapagkat matutuyo ang tubig ng aking balot. Kapag dalang hapa,
ng isinumpa mo mga labi! Kung ayaw mo akong painumin, kung maaari ba, pupunta mo na lang ako sa iyong bangko. At nang Dito! Doon sa bundok ng Golgotha. Kaya sige na. Lumakad ka na! tandaan mo, Samuel, yung mga sinasabi mong yan, ang siyang gagawin mo. Itataboy ka ng iyong ina, ng iyong asawa, at ng iyong anak. At ako, Ano? ang siyang maalala mo. Mapag-enyo kulterong maamo! Maamo sa paghihimo! Kaya sige na. Lumakad ka na. Ngunit, ang mga babae sa Jerusalem ay lumuluha. Tinatagisan nila itong mago! Itong manggagayuma! Itong mapagsalita! Kapitan, ilakad yun na anta. At baka dito pa siya abutin ng kanyang kamatayan. Sige na! Sige, tayo na. At malapit na tayo sa Golgotha. Juan, nasa na kaya si Jesus? Ano na kayang nangyayari sa kanya? Huminahon po kayo. At tatanungin ko ang babaeng daraan. Walang galang na po sa ito. Pero kung may nakitang taong pinahihirapan at may pasa na krus. Okay ninyo? Opo, narito po ang kanyang ina. Kayo po pala ang kanyang ina. Ako po ay tagasunod niya. At nasaksiyan ko po ang kanyang paghihirap. Wala akong magawa. Kung kaya't itong birang lamang ang naihandog ko upang punasan ang dumihan niyang muka. Siya nga ang aking anak. Ang kawawa akong anak. Pari bang ituro sa amin? Saan namin siya matatagpuan? Sa palagay ko po nasa Golgotha na. Tayo po at akin kayo sasamahan. Maraming salamat sa iyong pagdamay. Diyos na ang gaganti sa iyo. Napakaganda ng nakapareho kang sa taberna. Nang umiinom tayo, mukhang napaibig na yata ako sa babaeng yun. Ang malamang nga'y mabalikan ko siya. Eh ikaw, ang iyong kapareha ba'y mahusay umaliw? Bilang ako sa mga babaeng yan. Pagkagaling natin nakapag-uwi sa lapit tayo. Pero kung wala tayo sa lapit, hindi na tayo kilala ng mga yan. Aba, Urias! Ikaw nga ba? Boss, Ay namasukan ako sa kapitbahay namin na may ubasan. Eh kayo, mabuti hindi kayo inuhuli ng mga kalormano. Mainit pa naman sa atin ang mga yun. hindi na siguro kami makikilala ng mga. Basta, Huwag lang kaming gagawa ng kahit anong mga. Hindi na kami mapupunan ng mga yun. Isa pa, hindi naman kami lumalan doon sa bahay. Saan na kaya ang pinuno nating si Barabas? At ang mga kasama nating nahuli noon? wala nga kaming balita eh. Siguro. Ibang kasama natin.
tatakbo katulad natin. Kaya nagkawatang-kutat na rin. Ang malamang ay hindi na makalabas yun. Sa dami na sumbong sa kanyang panglolo at pagpatay. At ang isa pang mabigat na sumbong sa kanya yung pag-aasit ng revolusyon laban sa pamahalaan. Tama. Mabuti yung si Jesus sa taga-Nazaret. Ay hindi inuhuli. Bakit naman siya uhulihin eh? Hindi naman siya nagbubulo sa bayan. Tama. Nagpapagaling nga siya ng mga may sakit. At nagtuturo ng kabutihan sa mga tao. Hindi tulad ni Barabas. Pati ikawan Romano, pinapatay niya. Aba, mga kasama, si Barabas! Ha? Kaya pagbabalik. Ito kayo, mga kaibigan. Paano ka nakalabas? Umuga ka ba? Hindi! Ano kung makakapuga doon? Eh, nakakadena ka sa loob ng bilangguan. Naniniwala ako na talagang minsan ay dumarating ang swerte sa buhay ng tao. Akalain mo? Bakit? Ano ba swerte ang sinasabi mo? Mangyari. Yung palang si Jesus na taga Nazaret na kinausap ko noon upang sumapi sa ating pangkat ay ipinahuli ni Caiphas. Dinala siya kay Pilato upang hatulan ng kamatayan. Pinagbibintangan siya ng panggulo sa bayan at pag-asik ng revolusyon. Hindi mo wala namang ginagawa sa Tama. Maaaring ang gano'n. Ang ginagawa niya ay pangaral ng kabutihan sa mga tao at pagpapagaling sa mga tao may sakit. Paano nila sasabihin na siya'y nanggugulo sa bayan? Namili ni Pilato ang taong bayan. Kung gusto nilang palayain, ako o si Jesus, pinagsigawan ng taong bayan ang aking pangalan. Kaya ako ang pinalaya ni Pilato! Bakit kaya ikaw pinili mga taong bayan kaysa kay Jesus? Ang balita ko lang noong ako'y nakalaya. Binayaran ni Caiphas ang taong bayan upang isigaw ang pangalan ko. Oo nga. Dahil siguro nainggit sila sa Jesus. Dahil napakarami ng tao ang sumusunod sa kanya. Anong ginawa nila kay Jesus? Eh, ano pa? Eh, di siya ang hinatulan ng kamatayan. Ano? Tayo na. Sasama ko kayo sa taberna. Pagdiwag natin ang paglayakong ito. Tama na! Oh, sorry yes. Ano? Sasama? Hindi. Ito, bahonin niyo sa inyong paglalakbay. Mag-iingat ka sa paglalakbay. Kubas! Sige na!
Bakit kaya hindi niya mailigtas ang kanyang sarili? Ama! Patawarin mo po sila! Sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa! Anel! Sayang ang damit na ito. Kung may ating hahatingin. Ang mabuti may pagsugalan natin. At kung sino ang mananalo, ay siya mag-uwi na po. Ganun ba? Pamayag pa kayo. Oo! Mamahal kami! Ako! Ako ang nagtagumpay. Pangalan mo! Di ba't ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito? Bakit hindi ka bumaba sa krus? Ba't iligtas mo ang iyong sarili? Iniligtas niya ang iba. Ngunit, ang kanyang sarili ay hindi niya mailigtas. Makita lamang natin bumaba sa krus ang misyon na yan. Ay maniniwala na tayo sa kanya. Ama, sabi niyang siya ang anak ng Diyos. Kung tunay siyang anak ng Diyos, bakit hindi siya ligtas ng Diyos niya? Di ba't ikaw, Mesias? Kung ikaw nga talaga ang anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili. Pati na rin kami! Kaibigan! Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinarusahan tulad niya. At tuwid lamang tayong parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit, ang taong ito'y walang ginagawang masama. Jesus! Alalahanin mo ako kapag dumating ka na sa iyong kaharian. Tunay na sinasabi ko sa iyo. Ngayon din, ay sasama ko pa sa paraiso. Kayo! Ano na niyo sa taong nakapako? Siya po ang ina ng taong nakapako sa krus. Sige, pabayaan niyo! Ina! Nariyan!
ang iyong anak. Juan, Narian, ang iyong ina. Pag-ingatan mo siya. At huwag mong pababayaan. Dali! Diyos ko! Wag! Wag ako! Ano ba yan? Narinig niyo ba? Tinatawag si Elias. Hindi na yata kaya ang pagkakapako niya sa krus. Tingnan natin kung darating si Elias para ligtas siya. Ako'y nauuhaw. Ako'y nauuhaw. Naganap na. Huwag kayo matatakot. Hoy! Kapal ko! Huwag kakalik! Diyan ka lang ah! Jesus! Hindi mo ako matatakot sa mga kulong at mga kidlat na yan. Kung totoong ikaw ang anak ng Diyos, bakit hindi ka bumaba dyan at tayo maglaban? Nanlalamig ang buong katawan. At para akong magkakasakit. Pati ang aking mga paa ay bumibigat. Lucius, halika. Ang bili ng gobernador ay baliin ang bintihan ng takbuyan upang makatayak na sila yung Manila. Sige na, gawin niyo na at nang tayo makapagpahinga. Ano yun? Babalik mo ba kanyang binti? Huwag na. Upang kapay makatayak.
ay uulusin ko siya. Anong himala ito? Malabo ang paningin. Biglang luminaw. Nang mapatakan na kayong dugo. Tunay. Tulog na siya nga ang anak ng Diyos! Kayo, sino naman kayo? Ginoo, mga kagawad kami na Sinedrin at kaibigan namin si Jesus. Pinahintulutan kami ni Gobernador Pilato para kunin at ilibing ang kanyang bangkay. Narito po ang kasulatan. Sige, gawin niyo lang ibig niyo. Mga kawal, kaya na.
Tandaan mo, babae, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo ay para na rin itakakan ng isang balaraw. Maria, kung ipapahintulot mo na, babalutin na namin ang bangkay niya. Mayroon akong libingang hindi pa nagagamit. Doon natin lalagay ang bangkay niya. Anak ko!
dapat tayo magmadali at baka may tulisan pa rito. Tama. At nang makapagpahinga tayo, mahabang oras din ang ginugol natin. Magpapahirap sa tatlong yun. Sandali lang. Napansin niyo ba kanina sa Kapitan Domino? Ang ulisin ni si Jesus ay bigla niya tayong iniwan. Hindi man lang nagpaalam. Yun ba? Huwag niyong pansinin yun. Napatakan lamang ng dugo ni Jesus ang kanyang mga mata. Biglang umalis. Siguro yung natakot. Saan mo bito? Tirapia, tulungan mo ako! Bakit? Gulong-gulong ang bahay ko. Ang aking mga pa. Tirapia! Nasaan ka? Tirapia! Nasaan ka? Lumabas ka! Lumayas ka rito, Ama. Lumayas ka! Layas! Hindi ng isang bata. Pinalalayas niya ako. Ang aking mga pa. Umalis ka rito, Samuel. Layas! Walang kapatawaran ng iyong kasamaan. Alibog ang anak. Lalakad na ako! Lumayas ka! Ng isang bata. Natawag niya ako nga. Kapnalan! Ano na mga bagay na ito? Ano pa lamang ang aking anak? Ang pipi naman ang aking ina! Sino kayo? Ano na? Ang aking pa! Lumayas ka na. Asawang sukaban! Walang dapat tumanggap sa'yo. Layas! Layas! Alis na! Alis na ako! Hindi! Lakad, Samuel! Lakad, Samuel! Lakad, Samuel! Lumakad ka! Lakad, Samuel! Lumakad ka! Lakad! Lakad! May pagtatapat ako sa iyo. Totoong lahat ng sinabi sa akin ni Jesus bago siya dakpin. 3 beses ko siyang pinagkaila. At lubusan kong pinagsisiyan ng mga bagay na yun. Papatawad pa kaya niya ako? Oo, Pedro. Alam kong patatawarin ka niya. Sapagkat marami siyang ibinilin sa atin. Kung siya'y nabubuhay pa. Kaya't huwag ka mabagabag. Sana nga. At naniniwala akong mabubuhay siya pagkaraan ng 3 araw. Yan nga ang kanyang sinabi. Kaya't huwag muna tayong umalis dito sa Jerusalem at hintayin natin ang kaganapan nito. Tama. Yan nga ang dapat nating gawin. Hanapin natin mga kasama. Tayo na. Mga kasama,
alam niyo na ang inyong sasabihin kung sakaling magtatanong ang gobernador. Opo, Punong Kaypas. Basta't ang kailangan ay makakuha tayo ng kawal para magbantay sa libingan niya. Maliwanag ba? Opo. Kung gayon, tayo na. Tayo na. Sige, papasukin mo. Magandang araw po, Gobernador. Ano na naman ang kailangan ninyo? Tungkol po kay Jesus. Si Jesus na naman? Opo. Hindi ba't patay na siya? Opo. Ngunit, naalala po namin ang sinabi ng mapagpangga nung siya'y nabubuhay pa. Na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Ano sa akin yun? At kaya po kami nagpunta rito ay para hilingin sa inyo na pabantayan ang libingan niya hanggang sa 3 araw. Dahil may balita na pupunta ang mga alagad niya sa libingan at nanakawin ito at ipamamalita na nabuhay ang kanilang maestro. At ang pagkaraan ay magiging matutawal mo sa naon. Bantay sa libingan ng isang patay? O sige, ngunit tatandaan ninyo, ayoko na ng gulo. Kapitan, tawagin nyo ngayon din si Kapitan Longi. Pinatatawag daw po ninyo ko, dakilang gobernador. Oo, Kapitan. Ngayon din, ay sumama ka sa mga taong ito. Magsama ka ng maraming kawal at bantayan ninyo ang libingan ni Jesus hanggang sa 3 araw. Huwag na huwag nyo hayaang makalapit ang sinuman nang walang pahintulot magmula sa akin. Maliwanag ba? Maliwanag po, dakilang gobernador. Sige, lumakad na kayo. Tayo na mga kasama. Magsipaganda kayo. May utos ang gobernador na bantayan ang libingan ni Jesus. Ayon sa kailingan ng mga taong ito. Huwag pahintulutan na sino man na makalapit. Kapag may kumaluskos, siyasatin nyo agad. Mananatili tayo doon hanggang sa 3 araw at tayo ay magsisimula ngayon. Maliwanag ba? Kayo mga Ginoo, nakahanda na ba kayo? Oo, Kapitan. Sa katunayan ay dala na namin ang lubing at ang selyo na sinetuloy. Sige. Well, mga kawal! Ang tahimik sa lugar na ito. Pero upang tayo makatiyak, ay siya sa ating ko ang libingan. Kayong 3, buksan nyo ang libingan.
Mga Ginoo, wala kayong dapat ikabahala. Narito pa ang bangkay. Tignan ninyo. Siguro naman ay palagay na ang iyong mga loob. Oo, Kapitan. Mga kasama, itali nyo na ang lubid sa bato. Sige, sara nyo na At ang libingan. tatakan na rin ng selyo upang huwag may gumalaw nito. Lakad na! Hindi po. Muna kayo, Padre. Yan na ang huli nating marinig sa taong nagpapanggap na anak ng Diyos. Ayun na. Sige. Ang ilan sa inyo magpahinga. Ang ilan naman ay magtanod. Noon ay araw ng pamamahinga at ikalawang araw napatay si Jesus. Maghapon at magdamag na binabantayan ng mga kawal ang libingan. Kinabukasan, makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng isang linggo, ay may isang pangyayaring magaganap. Mga kawal, ito na ang huling araw ng pagbabantay natin dito. Higit kayo maging handa at baka ngayon nakawin ang bangkay ni Jesus ay sa mga saserdote. Sige, siyasatin niyo ang paligid at baka nandyan lamang sila. Huwag kayong matakot! Manatili kayo sa iyong pwesto! Alibingan! Kahit ang kapitan na si Longhin ay naiwan at siniyasat ang loob ng libing. Ang tanging nakita niya ay ang kayunlino na pinambalot kay Jesus. At siya'y bumalik sa lungsod
na may pananalig na kay Jesus. Mga kasama, ngayong patay na ang maestro, ano kaya ang dapat nating gawin? Ang mabuti kaya ay bumalik na tayo sa Galilea. Magbalik tayo sa ating mga pamilya. Yayain natin si Pedro at Juan. Mangisda muli tayo upang may ikabuhay. Sasama ako sa inyo. Mangingisda na lamang ako ay sa mag-iisang publikano. Alam niyo naman tinalikuran ko na yan, tawagin ako ni Jesus. Iyan na nga siguro ang dapat nating gawin. Hindi na natin kailangang magtagal pa sa lungsod. Lalo lamang tayo tutugusin ng mga odyong galit kay Jesus. Susunod na lamang kami ni Nathaniel doon. Kami ay mamamahinga muna sa Emmaus ng ilang araw. Mga kasama, inatuklasan kami. Si Judas pala ang nagkanulo sa ating maestro. Natagpuan siyang wala ng buhay at nakasabit sa puno. At ang sabi pa, pumutok daw ang tiyan at lumuha ang bituka. Ano? Oo. Nakakapangilabot naman ang nangyari sa kanya. Sana ipatawarin siya ng Diyos sa mga ginawa niya. May pa ako. Ano ba pinag-uusapan nyo kanina? Ayun ba? Nagbabalak na kaming bumalik sa Galilea at doon mamalagi. Ibig nga nila ay mangisda na lamang muli at sasama na rin ang iba. Kayo, ibig nyo bang sumama? Pwede. Sige. Aba, bakit babalik agad kayo sa Galilea? Hindi ba sabi ni Jesus na siya ay muling mabubuhay? Bakit hindi tayo maghintay pa ng ilang araw? Oo nga. Yan nga ang sinabi niya sa atin. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Mamang, narinig ko pong pinag-uusapan ninyo si Jesus. Saan ko po siya matatagpuan? Hindi mo na siya matatagpuan sapagkat pinapatay na siya ng mga udyo. Kung gayon ay wala na akong pag-aasang makakita pa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kami ang mga piling alagad niya sinabi niyang muli siyang mabubuhay. Ngayon, naniniwala ka na ba kay Jesus at sa mga sinabi niya? Opo, naniniwala po ako. Kung gayon, manatili ka dito sa lungsod. Pagaya namin, antayin mo ang muli niyang pagkabuhay. Sapagkat sinabi ni Jesus na walang hindi mangyayari. Kahit magising laki lamang ng butil ng mustasa, ang pag-ibig mo sa Kanya. Opo, naniniwala po ako. Talagang wala kayong mga kadaladalan. Ibig nyo bang sapitin ang nangyari tulad kay Jesus? At tigilan nyo na ang pagsasalita tungkol kay Jesus sapagkat wala nang magagawa ang isang patay na tulad niya. Bakit ganoon ang mga taong iyon? Narinig na nila ang ginawa ni Jesus. Ngunit hindi pa rin sila naniniwala. Anong patotoo pa ang kailangan nila upang sila'y maniwala? Ah! Ang mga mata ko! Anong liwanag yun? Nakakasilaw! Oh! Ang mata ko! Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Marami po salamat, Diyos ko! Puri ng Diyos! Puri sa ngalan ni Jesus! Ina, aalis po muna ako at pupuntahan po namin ni Pedro ang iba naming kasamahan upang sila'y paalalahanan. Ako po ay aalis din. Bibili po ako ng pabango at tuloy pupunta sa libingan upang ipahid ito sa bangkay ng maestro. Sige, mag-iingat sana kayo. Juan, gawin ninyo ang nararapat upang walang mapahamak. Opo. Tayo na. Sasabay na ako sa iyo, Juan.
Ina. Ina, kayo po ay magalang sapagkat nakatupad na tayo sa kalooban ng Ama at para na rin po nahugot ang mga balaraw sa malinis mong puso. Anak ko, ikaw lamang ang tanging aliw at ligaya ng buhay ko. Purihin ang Diyos sa maluwalhati mong pagkabuhay. Ina, kayo rin po ay papupurihan sapagkat pinagpala ka sa babaeng lahat. At kayo ang magiging tagapamagitan ng mga taong tumatawag at nagdadalang hati sa akin. Ang buhay ko ay nakalaan para sa iyo, anak ko. Masusunod ang kalooban. Ina, muli ko po kayong iiwan. Ngunit darating ang araw na iaakyat ka ng mga anghel sa kalangitan. At doon ko po kayo sasalubungin bilang reyna at ina ng sangkatauhan. Paalam na po sa inyo. At ibalita natin sa mga punong saserdote ang lahat na nangyari. Oo nga. At nang hindi nila tayo sin, tayo na! Bakit kaya nagtatakbuhan ng mga kawal na yon? At parang mga takot. Baka napalaban sa mga tulisan. Oo nga, liblib pa naman ang lugar na ito. At maaaring pugad ng mga tulisan. Siya nga pala, mga kasama, wala tayong kasamang lalaki. Sino kaya ang ating mapapakiusapang magpagulong ng batong takip sa pintuan ng libingan? Oo nga, napakalaki pa naman ng batong yon. Hindi bale, pagtulungan na lamang nating tatlo. Tayo na. Mga kasama, tignan nyo! Nakabukas ang libingan! Bakit may mga sibat dito? At tila nagkagulo. Wala ang bangkay! Ano? Kinuha nila ang bangkay ni Jesus! Kailangan malaman ito na Pedro! Maria, sandali! Halika, tignan natin. Wala nga ang bangkay. Sino kaya ang kumuha rito? Halika, pagpatuloy na lang muna natin ang paglilinis. Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ng Jesus na ipinako sapagkat wala na siya. At siya'y muling nabuhay. Gaya ng kanyang sinabi, lumakad kayo at ipabalita sa kanyang mananagat na mauuna siya sa inyo sa Galilea at doon niyo siya makikita. Pedro! Juan! Maria, bakit? Ano nangyari? Ang bangkay! Nawala ang bangkay! Ano? Ano? Kinuha nila sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Ano? Tayo na, Pedro. Alamin natin ang nangyari. At baka mga hudyong bangkay ang kumuha sa bangkay natin, maestro. Maria, dumito ka muna at magsisiyasat kami. Sasabay ako sa inyo, Juan. Wala na nga rito si Jesus. Ang tanging naiwan na lamang ay ang kayong lino'y binalot sa kanya. Marahil ay ninako ng mga hudyong bangkay ng ating maestro. Maria, tayo na. At ibalita natin sa ating mga kasama ang pangyayaring ito. Dito na muna ako at maghihintay na mapagtatanungan.
Sige, kung yan ang ibig mo. Lalakad na kami. Mag-iingat sana kayo. Oh, aking maestro! Sino kayang panghasang nagnakaw ng bangkay mo? Babae, bakit ka umiiyak? Kinuha nila ang bangkay ng maestro. At hindi ko alam kung saan nila dinala. Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Kayo po ang kumuha sa kanya. Ituro niyo po kung saan niyo ito dinala. At kukunin ko. Maria, Maestro? Ikaw nga ba yan? ako nga. Huwag mo muna akong hahawakan. Sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa aking ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga alagad. At ibalita mong ako ay nabuhay na.